No, so, diyan po siya, no, sana kumunik po kayo sa sharing tanungan para matapos man natin, kahit sa bahay nyo, pwede nyo pong i-review yung ating pong pag-aaralan sa ano po natin. Ito po yung sharing tanungan niya, no? Yan po yun. Yung mga nakakunik po, pwede niya po i-connect yung hindi pa nakakunik. Anong basta yan, Pastor? Sharing tanungan po yan. Anong topic po, Pastor? Ang topic po natin ay 7 series. 7 series daw, 7 series? Nandiyan po yan sa sharing tanungan. So yan po, ay sabi rito, ang pitong tatak ay isang sharing ng mga paghuhukom ng Diyos sa mga huling araw. Ang mga tatak ay nilarawan sa Pahayag chapter 6 verse 1 hanggang 17 and Pahayag chapter 8 verse 1 hanggang 5. Sa pangintay ni Apostol Juan, isinara ng pitong tatak, isang balumbong sa langit, at habang binubuksan ang bawat tatak, isang bagong paghuhukom ang pinakawalan sa lupa. Kasunod ang mga paghuhukom ng tatak ay ang mga paghuhukom ng trumpeta at ang mga mangkok. So, ang unang tatak ay pinakilala ng unang tatak ang Antikristo na darating sa ilalim ng pagkukunwari, nagdadala ng kapayapaan sa mundo. Nakasakay siya sa isang puting kabayo na nagsasalita ng kapayapaan sa simula ng kapighatian. Ayon sa banal na kasulatan, doon sa Pahayag chapter 6 verse 1 hanggang 2, ganito po ang sinasabi. Nakita mo inalis ng kordero ang una sa pitong silyo at narinig kong kasing lakas ng kulog na sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang, "Halika!" At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manako. Dito sa Daniel, makikita natin dito sa Daniel chapter 9 verse 27 ay sinasabi ng banal na kasulatan, ang haring ito gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasukang suklan na kahalayan, kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So doon ay makikita natin na yung Antichrist ay yung unang tatak ay nagsisimbolo sa Antichrist na kung saan ay magdadala siya sa mundong ito ang magkukunwari, no, na ang dala niya ay kapayapaan. Ang dala niya ay kapayapaan. Sa Daniel chapter 11 verse 31 hanggang 32, sabi niya, magpapadala siya ng mga hukbong sandatahan upang lapastanganin ang templo. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghandog at papalitan ang suklam na kalapastanganan. Aakitin niya sa pamamagitan ng panglilinglang ang mga Hudyong tumalikod sa kasunduan. Ngunit maninindigan ang mga nanatiling tapat sa kanilang Diyos. So yan ang layunin ng unang tatak. Yung sa huling araw, no, papasok yung tinatawag na Antichrist na dala-dala niya sa buong mundo yung kapayapaan. Kapayapaan ang kanyang dala-dala. Pero sa loob ng kalahating linggo o 3 taong kalahati ay ipapatigil niya ito. Ipapatigil niya. Kaya sa Daniel chapter 11 verse 36 hanggang 37, ganito sinasabi, gagawin ng hari ang kanyang kagustuhan. Itataas niya ang kanyang sarili at gagawing higit kay salinman
alinmang Diyos. Hahamakin niyang maging ang kataas-taasang Diyos. Magtatagumpay lamang siya habang hindi pa binubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Sapagkat kailangan maganap ang mga bagay nito, ang mga bagay na itinakda. Hindi niya pahalagahan ang mga Diyos ng kanyang mga ninuno ni ang sinasamba ng mga kababaihan. Sa katunayan, wala siyang pahalagaang Diyos sapagkat ipapalagay niya higit siya sa lahat. Yan yung Antichrist na kung saan ay sa mundong ito maghahari siya, no? At ang dala niya ay kapayapaan, hindi kaguluhan. Dahil kailangan niya makongker ang 7 continent ng ating mundo sa pamamagitan ng kapayapaan, no? Sa pamamagitan ng kapayapaan na yan. Sa Daniel chapter 11 verse 39 ay sabi niya, gagamitin niya ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kilala upang ipagtanggol ang kanyang mga muog. Pagkakalooban niya ng malaking karangalan ang lahat ng tatanggap sa kanya bilang pinuno. Sila'y gagawin niyang tagapamahala at bibigyan ng lupa bilang gantimpala. Yan. So kaya dyan, makikita natin sinasabi ng Biblia na itong 7 seals o ito yung unang tatak ay ito po'y nagsisimbolo ng Antichrist na siya'y maghahari sa buong sanglibutan at ang dala-dala niya ay kapayapaan. Ang sabi niya sa Daniel chapter 7 verse 27 hanggang 25, ang sabi niya, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nila lilitaw ang isa nakaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasan Diyos. Tatangkain niyang babaguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. 3 taong kalahati, no? So doon makikita natin yung Antichrist na pagharian niya ang 7 continent ng ating bansa. Kaya kailangan malinglang niya ang lahat ng tao sa pamamagitan ng kapayapaan at manggagaling ang Antichrist sa 10 bansa. No? At ang 10 bansang ito ay mayroon na po tayong 10 bansang nagkakaisa sa panahon natin ngayon. At meron na rin tayong 7 continent na ibinuo na itinatag din. Kasi dati wala po 7 continent. Ang tawag dyan ay supercontinent. O kaya, ang tawag doon yung, may tawag pa dyan na isa pang tawag na continent. No? At dahil nga nagkaroon na ng 10 bansa, at siyempre, dapat magkaroon din ng 7 continent. Ang 7 continent, ito po yung sinasabi sa Payag, chapter 31, verse 1. Nang sabi doon na nakita ni Juan yung isang halimaw na mayroong 7 ulo at 10 sungay. No? Ang 10 sungay, ito ay nagsisimbolo sa 10 bansa. Ang 7 ulo ay nagsisimbolo rin sa 7 continent ng ating mundo. No? Ng ating mundo. So yan po ay kanyang paghaharian. Yung tinatawag na kung saan yung unang tatak. Kasi kailangan niyang maghari. Pero bago yung maghari, ang anong ito, yung Antichrist, kailangan maalis muna tayo rito. Kasi tayo yung humahadlang sa kanya. Kailangan mabuo muna ang bilang ng mga hintil. No? Mabuo muna. Kasi kailangan mabuo muna tayo. Kasi walang pinagkaiba po yun sa panahon ni Noah at sa panahon natin ngayon. Bago dumating ang sakuna, nakapasok muna ang mga hayop doon sa arko ni Noah. Ganun din naman. Bago dumating ang sakuna, ang sabi ni Jesus Christ, kapag nangyaring ito, ang nasa bubungan, huwag nang bumaba.
ang nasa bundok, huwag na umuwi. Dahil sa araw na yon, may dalawang gumigiling, kukunin ng isa, at iiwan ang isa. May dalawang natutulog, kukunin ng isa, at iiwan ang isa. May dalawang gumagawa, kukunin ng isa, at iiwan ang isa. Ibig sabihin, ang kukunin lamang ng Diyos yun na pabilang doon sa kabuhan ng mga hintil. No? Na mga hintil. So, mapalad ang mga taong napabilang doon sa mga pinili ng Diyos para makasama doon sa tinatawag na kasalan. Na kanina nga, may kasalan. So, yan po tayo sasama. Dahil nga, kailangan, kasi hanggat nandito po tayo, ayon po sa 2 Thessalonica chapter 2, ay si Satanas ay palihim siyang mananatiling palihim o ang Antichrist ay mananatiling siyang palihim na gagalaw hanggat mayroong pang pumahadlang. Kailangan tanggalin muna ang mahadlang at saka siya magiging hayagan. Kaya kapag natanggal na po tayo, magkakaroon na po ang 10 bansa ng eleksyon at magkakaroon po yan ng tinatawag na pinakapinuno ng 10 bansa. Kapag siya nahadlan ng 10 bansa, magkukunwari siyang mabait. Magkukunwari siyang mabait. At ang kanyang deklarasyon ay kapayapaan sa buong sanglibutan, sa 7 continent ng ating bansa. At dahil nga, kailangan niya rin makapasok sa bansang Israel sa pamamagitan ng kapayapaan. Ang kanilang layunin ay maghandog sa templo ng Israel. No? Maghandog sa templo ng Israel. Yung kanyang layunin. Ito po yung Antichrist. Pangalawa, ang ikalawang tatak ay isang malaking digmaan ang sumiklab sa lupa at ito'y simbolo ng isang nakasakay na may malaking espada sa isang nagliliyab na pulang kabayo. Yan. So yan po yung pangalawang tatak na magkakaroon ng magsisiklab ng matinding digmaan sa buong. Kaya maghahari na kasi si Satanas no? Kumbaga sa kakalabanin niya na yung mga bansa na ayaw pasakop sa kanya. No? Ay hindi kumakampi sa kanya, kakailangan magkakaroon digmaan. Sabi niyo sa Pahayag, chapter 6, verse hanggang 7, verse hanggang 4, ang sabi niya, inalis ng kordero ang pangalawang selyo at narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika! Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa. Upang magpatayan ang mga tao, binigyan siya ng isang malaking tabat. Yan. So, makikita natin na darating ang araw na uudyukan niya ang bawat bansa na maglalaban. No? Kumbaga sa kasinungalingan, kumbaga sa mga away bata, para mag-away yung dalawa, ay kailangan, anong gagawin doon? Uudyukan niya, matapang kasi, matapang ka, paluin mo siya. Matapang ka, suntukin mo siya. Kumbaga sa siya yung magpapasimula ng digmaan sa bawat bansa para maglaban-laban lang, para magkaroon ng tinatawag na patayan. Ayon sa Matthew 24, verse 6 hanggang 7, ganito ang sinasabi, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng manganganak. Yan. Kaya diyan nakikita natin yung pangalawang tatak ay isang malaking digmaan ang sisiklab sa lupa. Pangatlong tatak ay ito ay nagdudulot ng tagutom.
ay nakasakay sa isang itim na kabayo at may hawak na timbangan, isang deklarasyon na ang mga tao ay kailangan magtrabaho buong araw para kumita kahit kaunting pagkain. No, konting pagkain, isang deklarasyon. Yan po ay sinasabi doon sa banal na kasulatan sa Pahayag chapter 6, verse 5 hanggang 6, ganito sinasabi ng Biblia. Inalis ng kordero ang pangatlong selyo at narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika. Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kay kinaroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sweldo sa maghapon. Maghapon trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis at ng olibo at ang alak. So yan ay sinasabi na banal na kasulatan na kung saan ay makikita natin dito ay magkakaroon ng tinatawag na taggutom. Yung trabaho mo ay kaunti na lang yung mabibili, yung kinikita mo. Kumbaga sa ay dito na pairalin ng Antichrist, yung tinatawag na yung kukontrolin niya ang tinatawag na ekonomiya sa buong sanglibutan. Kaya magkakaroon ng matinding tagutom. Na sinasabi doon sa Pahayag 13, verse 16 hanggang 18, ay ganito ang kanyang gagawin para makontrol niya ang lahat ng tao, mayaman ka man o mahirap, anuman ang kalagayan mo dito sa mundong ito, dahil nasa ilalim ka ng kanyang pamumuno, kailangan sumunod ka dito. Now, sabi rito, sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw, ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o noo, maging sila'y dakila, hamak, mayaman, mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili, maliban sila'y may tatak na pangalan ng halimaw. Unang bilang nakatumbas na yun. Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw. Sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. No? So doon na makikita natin na magkakaroon ng matinding kagutuman dahil nga hindi ka pwedeng bumili ng pagkain kapag wala kang tatak. At hindi ka rin pwedeng magtinda, maghanap buhay kung wala ka rin tatak. Hindi ka rin pwedeng magtrabaho kung wala ka rin tatak. Kasi kailangan talagang maganap ang bagay nito. No? Dahil nga, yung po yung sinasabi ng banal na kasulatan na kailangan mangyari ang mga ito. Kasi kung hindi mangyayari ang mga ito, hindi matutupad ang sinasabi ng banal na kasulatan na magkakaroon ng 7 great tribulation. 7 taon na paghihirap. No? 7 taon na paghihirap. Kailangan mangyari ito. Magaganap talaga ito. Dahil nakasulat na talaga ito. Kung baga sa unti-unti na lang itong mangyayari at magaganap. Kaya sabi noon sa Matthew 24 verse 7 hanggang 8, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Kumbaga sa doon mangyayari ang mga bagay na yan. Kaya dati nung panahon ng COVID, napakahirap talaga ng buhay natin noon. Kasi nga, hindi ka pwedeng sumakay ng sasakyan kapag wala kang vaccine. Nangyari sa akin yun. Napilitan ako magpabaksin pero hindi po totoo nagpabaksin ako. Nagpagawa lang ako ng vaccine. Para makasakay lang ako ng jeep. Kasi no vaccine, no ride. At hindi ka rin pwede pumunta sa palengke kapag wala ka rin dadalang vaccine o ID. No? So, ganun ang gagawin niya Antichrist.
na kung saan yung tatlong tatak na ang tatlong tatlak ay nagdudulot ng tagutom ay nakasakay sa isang itim na kabayo. Na ang ibig sabihin ng kabayo ito ay kapangyarihan. Kapangyarihan na kung saan ay pwede niyang gawin at mayroon naman pahintulot mula sa Diyos to. Mayroon naman pahintulot. No? Para mangyari at maganap lamang yung puot ng Diyos na ibibigay doon sa ipapalasap doon sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Pang-apat na tatak ay isang kabayong pula. Isang kabayong mapudla. Ang nakasakay dito ay tinawag na kamatayan at Hades ay sumusunod sa kanya. 4 na bahagi ng populasyon ng mundo ay napatay sa pamamagitan ng tabak, pagutom at salot ng mga mababangis na hayop sa lupa. Yan. Ang sabi doon sa Payag chapter 6 verse 7 hanggang 8, ganito sinasabi ng Biblia, inilis ng kordero ang pang-apat na silyo at narinig ko sinabi ng pang-apat na buhay na linlalang, halika! At nakita ko naman ay isang kabayong may maputlang kulay. Ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan at kasunod niya ang daigdig na mapatay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa 4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, pagutom, salot, mababangis na hayop. Kaya doon nakikita natin yung mangyayari sa huling araw. Kaya maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na matinding paghihirap ang dadanasin ng mga taong maiiwan sa rapture. Kaya huwag po tayo pabanjing-banjing, no? Huwag tayo pabanjing-banjing na umating sa Diyos. Sabi sa Biblia, 6 na araw kayo gagawa ng ikabubuhay. Ang isang araw ay ilaan niyo ito para sa akin. Yun ay hiningi sa iyo ng Diyos. Huwag mong patilingkod, trabaho ka pa rin. Wala ka ng panahon sa church. Kapatid, pag naiiwan ka, sasabihin ko sa iyo, ay dadanasin mo, hahanapin mong kamatayan, pero lalayuan ka ng kamatayan. No? Kaya doon ay makikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan na ang anong to ay mayroong nagdadala ito ng kamatayan. Ang sabi nyo sa Payag chapter 9 verse 6 chapter 9 verse 2 hanggang 6, ganito sinasabi. Saan nga binuksan ng bitong bituin ang bangin, ang bangin at may lumabas na makapal na usok. Tulad ng usok na malaking hurno, kaya nagdilim ang araw at ang himpapawid. May naglalabasan mga balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kakayanan manakit tulad ng pananakit ng mga alakdan. Pinagbilinan sa kanila na huwag sirain ang damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan na ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahon iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. So yun yung tatak na yan. Yung pang-4 na tatak na kung saan ay ang dala-dala nito ay kamatayan. At sa panahon yon ay gusto mong mamatay dahil nga nakita mong talaga gusto mo na magbigti. No? Gusto mo na magpakamatay sa araw na yun dahil nakita mo matindi ang patayan eh. Takot ka. Ayaw mo nang bandal, kaya gusto mo nang kitilin ang buhay mo. No, kitilin mo ng buhay mo. Pero sabi doon, lalayuan ka ng kamatayan. Ibigay mo mamatay, ngunit hindi mo ito
masusumpungan. No? Kumbaga sana ipagkakait sa iyo yun para maranasan mo lang yung matinding galit ng ating Diyos. Kaya mayroon tinatawag na Great Tribulation. Para doon lang to sa mga taong hindi talagang naniniwala. No? Hindi talaga naniniwala. So, panglimang tatak ay ito po ang sinasabi. Yan. Ang limang tatak ay nagpapakita ng pagiging martir dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo sa panahon ng kapighatian, sila ay pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila sa Diyos. Kaya tinatawag na martir. Kumbaga sa mas gustuhin pa nilang magpapugot ng ulo o gusto pa nilang mamatay na lang kaysa magpatatak o maglingkod sa Antichrist. Yan tinatawag ng mga martir. Na kung saan ay sinasabi ng Pahayag chapter 6 verse 9 hanggang 11, inalis ng kondero ang panglimang silyo at nakita ko sa ilalim ng bana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Ubus lakas silang sumigaw, O Panginoon, makapangyarihan, banal at tapat. Huwag na po ninyong patagalin ang paghatol sa pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanila, magpahinga ng kaunting pangpanahon hanggat sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin din tulad nila. Kumbaga sa yung matinding paghihirap na kanilang dadanasin, yung tinatawag na martir, na ito yung mga mananampalataya na naiwan sa rapture, na gusto pa rin nilang makamit yung pangako ng Diyos. Kasi nga, sa araw na yon ay yung mga patay ay muling mabubuhay. No? Mayroon tinatawag na sumbi. Kasi nga, sabi nga doon, ibig nilang mamatay, ngunit hindi sila mamamatay. No? Kaya makakasama nila yung mga patay. Kaya ngayon, na mangyayari sila magiging do or die na ito, mamatay man umubuhay kay Kristo pakinabang. Yes. Amen. Pakinabang. Do or die na. Kumbaga sa doon na makikita yung matinding kahirapan sa huling panahon. Kaya tayo po, kung gusto nyo huwag natin maranasan yun, maging tapat tayo sa panahon natin ngayon. Hanggat hindi pa nabubuo ang bilang ng mga hintil. Sapagat darating ang araw, kapag nabuo ng bilang ng mga hintil, wala nang mga ngaral ng mabuting balita. Kasi ang layunin ng mabuting balita, buuhin ang bilang ng mga hintil. Kaya matutupad ang sinasabi sa Amos, chapter 8, verse 11 to 12. Sabi niya, pairaling kong tagutom, magugutom sila hindi sa pagkain, mauuhaw sila hindi sa tubig, kundi ang kanilang kagutuman at ang kanilang kauhawan ay ang ating mga salita. Pupunta sila sa hilaga, timog, kaluran at silangan, hanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit hindi na ito masusumpungan. Sa ngayon, nasusumpungan pa ba natin ang salita ng Diyos? Amen. Ibig sabihin, hindi pa buo ang bilang ng mga hintil. Kailangan patuloy pang mangaral ng mabuting balita. Kasi ang kapangyarihan, sabi na po sa Pablo, hindi ko ikinahiya na ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat manampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. No? Kaya doon makikita natin na kailangan maging matatag po tayo. Rain or shine. Umulan o pumagyo. Papunta ko rito. Sabi ng asawa ko, huwag ka nang pumunta ron. Bakit? Kita mo yung bagyo eh. Sabi ko, hindi hadlang yan. Naglilingkod ako sa Diyos. Amen. Trabaho kong magpahayag na mabuti. Balita. Praise the Lord. Sa loob ng 1 oras lamang o kalahating oras. So, pang-anim,
So, madali lang po natin. Konting oras na lang. Mayroon pa tayong 3 minutes na lang, no? Panganim, ang ika-anim na tatak ay isang mapinsalang lindol na magaganap na nagdudulot ng matinding kaguluhan at kakakilabot na pagkawasak kasama na ang araw ay naging itim at ang buwan ay naging pula na parang dugo at ang langit ay umatras na parang isang balumbong na nililong at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinalalagyan. Yan yung matinding sa yung pitong tatak matindi kasi magkakaroon ng matinding paglindol, no? Sabi ni Jesus Christ, dating na araw, yung mga batong na yan, ay hindi mo na makikita yan. Magdugo yan, no? Sabi doon sa Payag chapter 6 verse 2 hanggang 14, ganito sinasabi, at inilis ng kordero ang pang-anim na silyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nangitim na parang damit na panluksa at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin para mabubot na bunga ng igos kapag binabayo ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yungid. Nabato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang mga kapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami para makubli kami sa mukha na nakaupo sa trono at nakaiwas sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang malagim na araw ng pagbubuhos nila ng kanilang puot at sino ang makakatagal nito. Yan, nakita natin na yung pang-anim na silyo ay yung... Sige, personalan, 7:30. Okay. 8:30. May tanong lang kami. Sige po. Doon sa pangatlong tatak na sinabi mo, pero aware ka naman na ang Book of Revelation ay Book of Symbol. Yes. So, doon sa binanggit sa pangatlong tatak na mayroong tatlong takal na arena, ano yung pagkakaalam mo doon? Yeah. Ito na po yung sinasabi na matinding tagutom na maranasan ng tao. Kasi nga, yung Antichrist, kukontrolin niya ang ekonomiya. Ibig sabihin na sa kanya ang pag-control. Kasi nga, pwede niyang pataasin ang mga bilihin. At sa ngayon ay nangyayari na. Yun yung interpretation mo doon sa tatlong takal na arena. Yes. Tawag dito, napakinggan mo na yung 7 seals na paliwanag namin dito. Yung pitong tatak na yung kagaya yung share kanina ni Jen, na pakinggan mo na kung ano yung presentation namin. Maraming kumapalo. Okay. Kasi, masalalan, no? Ang tatlong takal na arena ay mayroong kinalaman din sa aral. Yes, Ito, tama po yun. last na tanong. Yung doon sa souls under the altar, sa 5 seal, sino sila sa pagkakaalam mo? Ito yung mga martir na hindi tumanggap ng tatak at naging tapat na naglilingkod sa Panginoon. Sinong Panginoon natin? Pero siyempre ang ating Panginoon Kristo. No? Naging tapat sila sa paglilingkod nila sa Panginoon. Doon order na po sila doon. Makibuklat. Revelation, anong chapter yan? Chapter 6, 5th seal. 5th seal yan. 6:9 hanggang 12. Yung 5 tatak. At nabuksan niya ang ika-5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos.
at dahil sa patotoong sumaka nila. Sino itong mga kaluluwang nasa ilalim ng dambana? Yan. Yan ang Ayan sa verse 10 atong verse 3. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoong banal na at totoo? Hindi mo mahatulan at ipaghihiganti ang aking dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Kung sino sila. So, dyan naman, kung babasahin ito, wala namang pangalan, binabanggit yan, di ba? Kung baga sa yan ay pinakikita. Kasi ang Great Tribulation, yan ay nakadaan para sa mga Hudyo. Ngayon, kung sila ay nakapasok sa Great Tribulation, ibig sabihin yung mga Hudyo na naging tapat, na naglilingkod sa ating Panginoon Jesus, na hindi tumanggap ng tatak ng halimaw. Kasi wala na dyan yung hintil eh. No? Kasi ang hintil ay madali itong hikayatin eh. Kung may pagkain, doon sila. Dahil ayaw nilang magutom. Ang Hudyo, mananatili talagang tapat na maglilingkod sa Panginoon. Dahil meron silang, kung basta pinili sila ng Diyos. Pinili sila ng Panginoon. Yung salamat po, Pastor, sa pagkakahagi ko ito. Yung 6 seals niyo po, yung ika-anim na tatak, saan niyo po pwedeng i-address sa kapanahonan natin? Yan. Kasi po, di po ba yung pamilya po sagutin? Meron po kasing tatlong nilalaman, 6 seal. The Virgin of Nature, the Virgin of Foolish Virgin, and calling of 144,000. So, yung 6 seal, halimbawa po, nasa panahon po tayo na, ng Laodicea. Pwede pa po natin sabihin na sa inyo lang po, sa ilagay ng tama position yung 16. Okay. According sa mga pangyayari sa Bible na sinasabi. Okay. Kasi yung 6 seal, yung anim na tatak, ang sabi dito ay isang paminsalang lindol na magaganap. No? Paminsalang lindol na magaganap na nagdudulot ng matinding kaguluhan at kakakilabot na paggawasak kasama na ang araw naging itim at ang buwan ay naging mapula. Ibig sabihin, ito ay nakatukoy doon sa mangyayari sa huling araw na ang tao ay magkakaroon ng matinding kaguluhan, no? Kaguluhan sa kanila. So dito ay yung tinutukoy dito na ano rito. Pastor, ulit lang. Sige. Ang gusto ko lang po malaman sa inyo, kung saan niyo po pwede po sa 7 church ages ba o sa 8 tradition. Yan lang naman po para po. Kasi sinabi ko na kanina yung nilalaman ng 6 years. Saan niyo po pwede ilagay? Sa 7 church ages ba? Sa Great Tribulation? Dito po, tumutukoy na ito sa Great Tribulation eh. Yan. Tumutukoy na ito sa Great Tribulation. No? Pastor, mahabot ko lang yung tanong. Actually, related din sa tanong niya. Kasi tinanong niya kasi about 6 seals. So tama naman, nasagot mo naman kasi ang 6 seals kasi talaga, ano yan sa tribulation talaga yan. Ngayon, since na 7 seals ang topic niyo, ang sabi, gusto ko nga na maipaliwanag yung isa from first cells to 7 cells, walang paliwanag ko dyan. So doon na lang sa yung sa first cells na lang, ano ang application at paliwanag ko dyan sa first, yung unang silyo. So yung unang silyo na yan, Yung sa Revelation, yung unang silyo pa sa Revelation, di ba? Revelation 6, yes, 1 and 2. 1 and 2. So anong explanation mo dyan, Pastor, sa unang silyo? Yan. Ay, unang silyo, ito nagsisimbolo ng Antichrist na kung saan ay dala-dala niya
pangliling lang, no? Pangliling lang sa mga tao na ang kanyang dala ay kapayapaan. No, kapayapaan na kung saan ay kailangan niyang gawin to. Kasi ang layunin niya, pag-aarihan niya ang buong mundo sa pamamagitan ng kapayapaan. Pero sabi doon, sisira siya doon sa kanyang Piki na kapayapaan. kasunduan. Piki na kapayapaan. Parang fake. Piki. Piki. Kumbaga sa ano, piking kapayapaan yun. Hindi totoong kapayapaan yun. Ginawa niya lang yun para linglangin ang mga tao. No, linglangin. Para maniwala sa kanya ang lahat ng tao na hindi siya masamang pinuno. No? Hindi siya masamang pinuno. Deception nga, deception. Yan, deception. Kasi kailangan niyang pumasok sa bansang Israel. Ang kanyang layunin doon, makapasok sa bansang Israel. Kaya kapayapaan ang dala-dala niya. Pero, pagpasok niya sa bansang Israel, ito ay, pag nandun na siya, sisirain niya ang kanyang pangako. Pagdating ng 3 taon kalahati. Okay, nasundan ko na, Pastor. Last na lang. Sa last sales naman, sa civil sales, anong paliwanag mo dyan? Sa saving cells, ito na yung Yung sa Revelation 8:1. sa Liberation 8:1, ito po yung pinaka... Kailan ba yan na kalahating oras? Katahimikan? Ayan, Paano mo ipaliwanag yung Pastor para makuha lang namin yung point of view mo dyan, yung sipat mo sa talata. okay. Ang sabi niya, ang 7 tatak ay ang pagkakaroon ng katahimikan sa langit Apo. ng may kalahating oras. Ito ay isang taimtim na katahimikan bumabalot sa buong kalangitan para sa paghukom na hahantong sa pagtatapos ng Bakit kapighatian. nagkaroon ng katahimikan, Pastor? Anong nangyari ba? Bakit tumahimik ang kalangitan? Anong nangyari ba? So, yan yung kumbaga sa nung mahirap mag-comment dyan. Kasi nga, kailangan sabi sa Biblia, sino magbawas o magdagdag ay, ang ano natin dito, Dapat tumahimik muna tayo. Ayan. Hindi tayo sumagot kasi. so, pero nagpapatuloy, no? Ang sabi dito ay, yung ano nito, para ihanda, na para kumbaga sa para sa pagtatapos ng Great Tribulation. No, na i-prepare nila yon. Kaya nagkaroon ng silent para pag-aralan kung paano matapos ang Great Tribulation. Kailangan linawin ko na ito. Kasi maraming tanong dito, Pastor. Di ba pagdating ng itim na kabayo may nakasakay, tapos may hawak timbangan, isa pa yun. Pagkatapos nakita ng anghel na may timbangan, ipinaliwanag ng anghel, mayroong 3 takal na sibada, 1 denaryo, 1 takal na trigo. Pagkatapos 1 denaryo, naging 3 takal na sibada. Pagkatapos, huwag mo ipahamak ang langis at ang alak. Isa pa yung aalamin natin, ano ba yung dahil sa 3 takal na trigo, mapapahamak ang langit at ang alak. So, isa pa yung Pastor ang pag-aralan. Pero ang tanong ko na lang dito, kasi si Vincent ang pinalaki. Kasi tapos na tayo sa civil service, di ba? First seal ba, Pastor? Saan ito magsisimula? After the rapture, sa 7 years tribulation, o pag-exist ng Christianismo ng Gentile? Yung gusto ko lang malaman kasi gusto namin mag-drawing sana ng dispensation ng Gentile, dispensation ng Jew. Ang dispensation ng mga Jew ay 7 years tribulation, yung kanina na release yung bahasa ng Kapulana, na ang orasan ng mga Hudyo ay 70 week. May 1 week na natitira. Ito yung tribulation period ng mga Hudyo. Ang tribulation period ng mga Hudyo, 7 years. Ang tanong ko ngayon, yung 7 seal, mula per seal, saan mo ilagay sa tribulation o sa church ages ng Gentile? Yan lang gusto kong Kanyang person. Ito po yung sinasabi ni Jesus Christ na kapag nangyari ng mga bagay nito, di ba? Yung mga nasa bubungan, huwag nang bumaba. Yung mga nasa bundok, huwag nang umuwi para kumanang balaban. No? So, ibig sabihin,
bago pumasok ang Great Tribulation, bago magsi Satanas, bago siya magdeklara bilang pinuno ng buong sanglibutan, ay wala na tayo. Ay, ibig sabihin, Pastor, yung first sin, doon natin ilalagay ng wala na tayo. Yes. Sa tribulation. Kasalitan tawag na, Ang 7 years tribulation na. Yan yung understanding mo. First sin, second sin, third sin. Hanggang 7 yun pa. Okay lang. Siya na, Pastor, no? Kung mayroon kayong tanong dito, no, kayo ganito na, iniwala ka naman, Pastor Alan, na pwede kaming makakuha ng aral na galing sa iyo, pero pwede ka rin makakuha doon Yes. sa aral namin. Amen. O ganito yon. Sa presentation namin sa 7 seal, ang 7 seal ay magkaiba doon sa 70 weeks of Daniel. Wala pang ano yun, kumbaga, hiwalay, kasi sa presentation mo, parang nagalo yung 70 weeks of Daniel at saka doon sa 7 silyo. So, mayroon tayong pag-aaral dyan, kaya kanina, ay ini-exercise, kumbaga, parang series lang yun na binibigay namin sa mga bata. Pagdating doon sa 7 seal, naka-video ka sa akin, ba? ay sige, Ano ka ba? Lupon ka ba doon sa Tondo? admin ako, admin. Admin ka ng Barangay. barangay. So sa barangay ka nagtatrabaho. So pwede mo itong makuha na aral pagdating doon sa 7 silyo kasi ang 7 silyo masilan siya na pagbabahagi na kailangan mayroong detalyadong tawag nito pag-aaral. May kabilang sa history. So hindi ang 7 seal ay hindi siya pwede ito yung timeline, Pastor Alan, no? Ito yung timeline. Kung may kita natin dito, mayroong 7 church ages. Ang 7 church ages ay mayroon siyang 4 living creature. Ang unang 4 living creature ay lion, and then calf, Nakasulat ng saka yung face of a man sa chapter 4 ng Revelation. Face of a man, eagle. and then yung flying eagle. Dito na yan sa dulo. Right. Kung papansinin mo, Pastor, itong panahon ng Episo hanggang sa panahon ng Smyrna, nandyan yung First seal. yung unang silyo na white horse, no? Ngayon, bago magdeklara na sabi niya, halika. Yung nagsasabi doon na halika, come and see. So, pag sinabing come and see, mayroong nag-iimbita para ipakita sa mga tao na mayroong antichrist na lumalakad dito sa panahon. Dito pa lang sa panahon ng church ages, mayroon nang lumalakad yan. Kaya mayroong deception. Sabi ni Pablo, after my departure, grievous wolves shall come. Diba? So, yan ay papasok yung white horse. Bakit white horse? Ang sabi ni Ellen G. White, yan daw ay si Kristo. In a sense na hindi. Kasi bakit? Mayroon siyang bow, wala siyang arrow. Anong tawag dyan? Diba? Bluffer. Pag sinabing bluffer, ay pretender, or deceiver ka. Kumbaga, hindi ikaw ang sinutukoy ha? Deceiver. Deceiver, ibig sabihin bluffer. Mapagpanggap. No? Kaya ang tawag namin yan, bluffer or deceiver. Kaya dito pa lang mayroon ng Antichrist na lumalakad. Pero hindi nga sila makakapanaig dahil mayroong 4 living creature. Ang taglay nito, walang iba kundi yung Espiritu ng Diyos na nagpapakita na doon sa panahon ng Church Ages, pinapakita sa mga Kristiyano na mayroong kasabay na lumalakad. Kasama na dito yung deceivers. Mapaglinlang pati yung aral, Pastor. Pati yung aral ay pinapakita na itong white horse na to ay mayroon silang taglay na aral. Dito sa panahon ng red horse, kita mo, Pastor, ha? Bakit red horse? Diba? Bahagi yan ng persecution. Diba? Sa panahon ng Smyrna hanggang panahon ng Pergamo, ito yung tinatawag natin na Dark Ages. Diba? Dark Ages na kung saan maraming Kristiyano na pinagpapatay.
Pastor, maraming Kristiyano na pinagpapatay, yun yung panahon ng Dark Ages. 10 years na persecution sa panahon dyan. Na? Ngayon, ano ang sumunod? White horse, red horse, and then yung second seal. Yung third horse ay black horse. Sa pagdating ng black horse, nandyan na yung tinatawag natin na 3 measure of barley. Oh, 'di ba sa panahon ni Martin Luther? Sa panahon ni Martin Luther. Diba? Nandito tayo sa face of a man. Yung cult kasi ay, ano ba yung spirit ng cult? Parang humble, willing, para silang tupa. Cult sila na willing sila i-sacrifice. Sacrifice sila kasi red horse ang nandyan na namamayagpag sa panahon dito. Kaya pagdating dito sa black horse, ay nandito yung face of a man. Bakit ang face of a man ang lumitaw sa panahon dito? Sabi niya, come and see. Then, I went out, I see the black horse coming out na mayroon 3 takal na harina. Pwede nyo i-research, Pastor eh. Pwede nyo, mayroon naman kayong Bible, pwede nyo pag-aralan. Mamaya magbibigay kami. Mayroon, tracts na, pwede mo Ngayon, bakit face of a man? Anong mayroon sa face of a man? Diba, nandyan yung intelligence. Intelligence, knowledge. Wisdom. Sabihin natin. Sino yung mga pinagbigyan ng wisdom? Yung face of a man. Nandiyan na si Martin Luther, Calvin, Knox, lumitaw na. Kaya itong panahon ng selyo, may kaakibat nito ang restoration. Kaakibat nito ang restoration. Black horse, dala niya yung 3 penny of barley, 3 measure penny of barley, may kinalaman sa aral yun. Kaya minsan, akala natin na nagtuturo tayo na tama yung aral natin, pero nadadaya pala tayo, under tayo ng black horse. Yes. Ano ba yung aral? Ano ba yung 3 penny? 3 measure. Ano ang 3 measure of barley? Penny. Barley, no? Barley penny. May kinalaman niya sa aral. Kanina nag-agree ka, kinalaman sa aral. Sino ba ang may dala ng aral na mayroong 3 kakal na harina? Di ba? Ano yun, di ba? Yan yung Father, Son, and Holy Ghost. Yun din yung binibigkas mo dito. In a sense na hindi kami agree doon sa Father, Son, and Holy Ghost. Bagamat yan ay nakasulat. 3 kakal yan eh. Yun ay 3 kakal na harina na ang may dala dyan, walang iba kundi yung Roman Catholic Church. Ngayon, pati yung mga Kristiyano, Pastor Alan, kabilang. Dito, nandiyan na yung Trinitarian, kasama na dito yung Oneness. Di ba? So, minsan, nangangaral tayo, pero kabilang pala tayo doon sa Antikristo. Kasi, under sa aral nila. Di ba? So, itong 3 measure of barley, Father, Son, and Holy Ghost, yun yung dala-dala. Ilan yun? Sinira yan ni Martin Luther. Kaya dyan nasugatan yung sungay na muntik na ikamatay ng hayop sa panahon ni Martin Luther. Anong dala ni Martin Luther? 95 theses. 95 theses, no? Ito, biblical naman to. Wala tayong, hindi ako nagkupot kay Brother Branham. Ha? Nandiyan yung Revelation 13, nandiyan yung Revelation 17. Ngayon, sa panahon ni Martin Luther, ang sabi ni Martin Luther, kailangan ang tao ay mamuhay ayon lamang sa pananampalataya, hindi doon sa mga indulgences. They just shall live by faith. Sino pa? Di ba? Kaya nga, ang isang Kristiyano ay kailangan siya dumaan doon sa tinatawag natin na process para tayo maging image and likeness of God. Kailangan dumaan siya sa justification. Yan yung dala ni Martin Luther. Justification. Sinundan siya ni John Wesley. Di ba? Sina John Calvin patungkol doon sa eternal security. Pag wala ka doon sa mind of God, wala kang kaligtasan.
Kahit anong gawin mo dito sa lupa, wala kang kaligtasan. That is eternal security. Mayroon ka ng security dyan sa tinatawag, ano aral yan sa Revelation chapter 3, verse 4 and 5, no? Ano pa? Ito ay sanctification. Ito pa, kasama dito. Kasi ang contender na mayroon dito, ano bang tawag dito? Contemporary, kumbaga. Contemporary ang tawag niya dito. Justification, sino pa? Hindi, ano yung binigay sa kanina ba ito? Predestination. Ito, nandito yung predestination. Nagsilabasan yan, di ba? Sa panahon ng 1500 o 1700. 1500. Kasi 320 AD ay na-define na yung aral. Yun yung dala ng three measure of party. Ngayon, sa panahon ni Martin Luther, nagsilabasan yung mga aral na to. Justification, predestination, predestination, ano pa? Iba dito. Ito predestination, sanctification. Ito sanctification, Baptism of Holy Ghost. sanctification. Ang baptism ng Holy Ghost, dito na yan, sa panahon ng Azusa. Ng Azusa Street na kung saan pinaranas si Gulik. Kaya nga, pagdating dito sa baptism of the Holy Ghost, Pastor Alan, pwede mo i-research to doon sa history. Baptism of the Holy Ghost, nirestore ulit kung paano nangyari doon sa Day of Pentecost. No? Ngayon, baptism of the Holy Ghost ang naging kasunod dito na aral. Sino ba ang may dala ng sanctification sa kanilang panahon? Di ba si John Wesley? Na hindi lang ito doon sa buong mundo halos na covered ng itong aral na to. Baptism of the Holy Ghost. Kaya nga may mga Pentecost, pag hindi ka baptized ng Espiritu Santo, hindi ka kabilang na anak ng Diyos. Di ba? Pastor Alan, hindi ka kabilang. Kaya nga mayroon tayong restoration. Ito ay bahagi, ito ay bahagi ng kabuuan ng imahe ng anak ng Diyos. Kaya tama yung kinut mo kanina sa Romans chapter 8. Now, you are conformed into the image of His dear Son. Tayo yon. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, Pastor Alan, ay mayroon tayo dapat malinaw na statement with regards doon sa Revelation. History, and then mayroon tayong kasi pinapangaral namin dito, Pastor Alan, ay patungkol doon sa revelation from the old and new. Diba? We establish the present truth. So, yun yung i-establish natin na present truth. Ano ba ang mensahe sa ating panahon? Ito ba ay tatanggapin pa rin natin kahit yung aral ng mga denomination? Kahit ang aral nila, iisang Diyos na mayroong tatlong persona na magkapantay na Diyos, at mayroong iisang Diyos na mayroong tatlong dispensasyon, o ano ba talaga ang totoo? Di ba? So, yun yung dapat nating malaman, Pastor Alan. Kaya nga, mahalaga at natutuwa kami na medyo, kumbaga, yung desire mo na makarating dito, kaya dalawa ang pwedeng makuha namin. Kung wala kami doon sa tinuturo, kung wala kami doon sa pwede namin makuha yun. Meron ka. Diba? Ngayon, kung meron kami, hindi namin mapigilan na hindi din namin ma-share in behalf sa'yo. Kumbaga, tawag dito, vice versa, kasi parehas naman tayo kumakain spiritually. So, pwede ka magtanong po, Pastor Alan, ngayon, dahil alas 9 na, hanggang alas 9 lang tayo, okay lang kahit ikaw na nang mag-closing prayer. Ano ko lang sa So, pansinin natin, Pastor Alan, kaya nga, nag-step down o parang umalis tayo doon sa ating kinagisngan na religion, which is yung yung RCC, Pastor, no? Alam naman natin yan kasi alam naman natin na in biblical, mali talaga ang pagsamba. Pero ito ang pansinin mo, Pastor, no? Ito ang pansinin natin dapat. Nakaalis lang tayo doon sa sistema nila, which is bilang RCC,
Pero nung pag-alis at paglabas natin, tinawag tayo as bilang isang Kristiyano na daw. Isang Kristiyano na. Ang kaibahan lang, nung umalis tayo sa kanila at nagiging Kristiyano na tayo, wala na tayong hinaharap na revolto na kung ano pang ginagawa nila Lora. Pero kung pansinin natin, yung kanilang espiritu, yung doktrina, yung aral nila, dala-dala pa rin natin. Umalis na tayo doon kasi ayaw natin eh. Kasi alam natin, mali yung kanilang doktrina at pagsamba. Pero bakit? Pansinin natin, Pastor, bakit nung umalis tayo, dinala pa rin natin yung kanilang doktrina o katuruan na sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? So yun ang problema. So yung sinabi kanina na yung tatlong takal, hindi po yung literal na tatlong takal ng harina o sibada, kundi tumutukoy po yung pastor ng spiritual na doon sa aral. May kinalaman, tama yung sinabi kanina, tumutukoy po yung sa aral na Ama, Anak, Espiritu. Kahit i-search mo, saan ba nagsimula at in-establish ang sa pangalan ng Ama o Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? 325 AD. Nicene Council. Kahit i-search mo, in-establish nila yan. So yan yung pansinin po natin, Pastor, bilang pag-aaral, vice versa na tayo. Makukuha natin to kasi lahat naman tayo bilang Kristiyano, kung mayroon tayong humbleness spirit, yung kapukumbabaan ba, kasi sabi naman, tama naman, natutuwa kami kasi kahit tama yung sinabi mo, kahit umuulan, di mapipigilan siya. Sabi ko, kahit nagmotor si Pastor, umuulan man yan. Kasi kahit nga tayo, naka 4 wheels tayo, pwede nito sabihin, layo kasi umuulan pa eh. Isang motor, basa, di ba? Tumuloy pa rin siya. O pwede, Pastor, kung gusto mo, imbitahan mo kami, baka pag-preach kami doon sa church mo. Pupunta kami doon. Oo, huwag lang baha muna kasi mukhang baha yung lugar yun. Kung kaya yung lugar na yun. Magkaroon lang tayo dito ng, kasi sabi ni Pablo, saliksikin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Kami, kahit paano may napupulot kami sa inyong mabuti. So, hopefully, dapat ganun ka rin. Tingnan, sipatin mo, unawain, intindihin mo rin yung sa ngalan ng spirit ng kapakumbaba, humble spirit. Hopefully, may makita ka rin lumiwanag sa puso't isip mo sa mga napapakinggan mo dito sa amin. Ma-restore, oo. So hopefully, kung paano nakita mo na may training kami sa mga kabataan, hopefully ma-apply mo rin yan kasi yung mabuti, kukunin natin yun. Ganun tayo dapat. So yun lang, no? So ikaw na mag-closing, Pastor. Sige, Pastor. Salamat, no? Yan. So, marami pong pag-aaral, lang naman yan. Kung gusto nyo pag-aaral ng Trinity, pwede naman pag-aaralan yun. Pwede nyo Matology, Patriology, Christology. Kung baga pwede natin pag-aaralan yan kung bakit mayroong mga ganun. No? Kung bakit mayroong mga ganun. So, kung baga ay dapat alamin natin na di malaman ang tagapagtulong sa atin ng Diyos. Pastor, pwede bang next week kung magta-topic si Pastor ng Trinity Godhead? Mas pwedeng agahan natin. And then, after niya magtayo, may tatayo rin sa atin. Yeah. Para makita, mabalance natin. Tapos pwede tayo mag-question natin. Ganun naman dapat talaga. Kasi, para malaman natin bakit mayroon Trinity. No? Sige. Yan nasa Bible din yan. Pero wala talaga, wala sa Bible mo, di mo mabasa ang Trinity. Pero mayroon tinatawag na tatlong. Yan. Tayo po'y manalangin. Okay. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong mga salita na aming po napag-aralan. Dalangin namin, Panginoon, ang mga salitang ito, Diyos, ay dinimo sa aming puso. Na ito, maintindihan po namin at manuwahan, Panginoon. Sabagat alam po namin, ikaw ang aming tagapagturo. Ikaw, O Diyos, ang magpapaliwanag sa aming, Panginoon. Kami ay ginagamit mo lamang upang maging daluyan ng iyong mga salita, upang ito'y maging buhay at magkaroon ng sound at marinig ng
bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po kami kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar nito, Diyos, na isa man sa amin ay walang napahamak, Panginoon. At yan din, O Diyos, uuwi ang bawat isa sa amin sa kanya-kanyang mga tahanan. Nataglay pa rin ang gabay at patnubay at pag-ingat niyo po sa amin. At dalangin namin ang libo-libong anghel ang siyang gagabay at mag-iingat sa amin hanggang sa kami ay makarating sa aming patutunguhan. Sapagat hindi po namin alam ang aming daraanan. Hindi po namin alam ang aming patutunguhan. Ngunit ikaw lamang nakakalam nito, O Diyos. Kaya pinagkakatiwala namin ang aming buhay, ang aming sarili, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang gagabay at mag-iingat sa amin hanggang sa kami ay nakarating sa aming pansamantalang tirahan. Sumamin nawa ang iyong pagpapala sa pangalan ni Jesus. Alam na rin magsabi ng Amen. Ano, Trinity? Go! Yan. Hindi raw lalatan yan. Trinity, pag-aralan natin. Pwede. Tapos susunod ako lalatan. Para manunin natin kung bakit mayroon Trinity. Wala. Sige mo, Pastor. Yung ano po yung nasa puso. Kasi dito, Pastor, pinapaturo namin kahit Katoliko. Ayan. Marami kaming mga visitor dito na Katoliko, Pastor. Open naman tong church na to. Basta ang pag-aralan natin ay sa salita ng Diyos. Kasi Pastor, turo ka ng Christology, saka theology, sa'yo paano sa ng Holy Spirit. Yung review mo yung Holy Spirit. 婆婆，你这么着急做什么？大少爷不见了。什么？他没回家？ Ama, 傍晚时候，大小姐回来了，但大少爷一直未回。方才询问才知道是，他说生气了，要出去散心。通知全府上下，立刻去找大少爷。 no, dahil 各位看好啊，这碗里只有3枚铜钱，对吧？ Bibigyan lang ng diin. nang diin kung bakit meron ganun. 小少爷，吹口气儿。 Fellowship, Ang fellowship, naghuhugas ng kasalanan. Sabi naman ng First Kasi magkakaroon tayo ng... Thessalonians 4, mga aliwan kayo ng mga salitang ito. Yeah, oo.